Tayo po'y manalangin. O Lord God, makapangyarihan namin na Dios, salamat kay Ginoo sa pagkamay kanamo. Ini mga oras sa Lord, padayon ko nagaduol dia sa mga tubangan Lord God, wala po ko'y mahimo kung wala ikaw Ginoo. Kining tanan Lord, akong isalig diha kanimo nga ikaw magapabuhat nining mga oras ha. Unang-una Lord, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamalit, pagkukulang sa isip, sa salita man, sa gawa, sinasadya ko man Lord or hindi Panginoon. Ikaw po ang Diyos na manguna sa akin, O God. Hallelujah, wala po akong arang karunungan, wala po akong kalakasan, O Lord God, kung wala po ikaw. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang Diyos na magbigay ng mensahe sa aking bibig, O Lord God. Gamitin mo lamang po ako, Lord, bilang daluyan ng pagpapala, O Lord Jesus. Maging ang amo ko, Lord, nawa hindi po ako madistract sa oras na ito at kahit nandyan yun sa sala, Lord God, hindi nawa masakit sa kanilang tainga ang aking kaingayan, Lord God, dahil nag-iingay ako, dahil ito po'y utos mo, Panginoon. Lord, hallelujah. Let your will be done sa bawat isa na nandito, Lord God. Hindi po ito aksidente, God. Hallelujah na nandito po kami, Panginoon. Hallelujah. Nais po namin, Lord, na mangusap ka sa oras na ito. Gawin mo po na maging karapat-dapat kami sa inyong harapan, O God. Hallelujah. Patawarin mo ang bawat isa sa amin kung saan man po kami nagkakamali, Lord God, sa isip man, sa salita, sa gawa, sinasadya, or hindi man, Panginoon. Hallelujah. Speak blessing sa lahat na nandito, Lord God, and speak healing sa pangalan mo in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Lord, and we claim victory sa oras na ito. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Naririnig pa ba ito, mga kapatid? Amen. Amen. Thank you po, kapatid na sister. No? Sabi ba? Mahina, okay. Ayan, okay na? Okay na. Okay. Sige, praise God. Salamat po kapatid namin na sister, Sister Jeneline. Jeneline pala. Praise God. Hallelujah. At sa oras na ito mga kapatid, I'm excited, no? Excited na naman po ako na sa oras na ito makapagpahagi tayo sa salita ng Diyos. Ayan. Nakakalungkot man minsan na hindi tayo magamit dahil nga hindi natin alam yung ating part na busy tayo mga kapatid. Patawarin niyo po ako at humingi naman din ako ng tawad sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Kumusta po sa bawat isa? Wala ko sala, Pastor. Amen. Thank you po, no? Praise God. Thank you po, mga kapatid. Pagpalain tayo ng lahat ng ating Panginoon. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, dadako po tayo sa kanyang mga salita at topic po nito is integrity, mga kapatid. Sa tingin natin, ano po ba ang integrity, mga kapatid? Praise God. Iniwan po na makapag-share sila sa ano po ba ang integrity sa tingin ninyo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Integrity. Ano nga yung integrity, mga kapatid? Pagtapat. Praise God. Hallelujah. Okay, sabi dito mga kapatid, integrity. Praise God. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, integrity, whole, undivided, and morally sound with no difference between a person inner belief and outward action. Integrity, mga kapatid, means, praise God, sa Bible, mga kapatid, yung tinatawag na kahit walang nakakita sa'yo, live your value, no? Whether no one knows and everyone is watching.
Sa buhay natin mga kapatid, minsan mabait tayo 'pag may nakatingin sa atin. Pero 'pag wala nang nakatingin sa atin, lumalabas kung sino talaga tayo mga kapatid. Sa buhay ng bawat isa, isang paalala po sa ating Panginoon, ano nga ba yung integrity mga kapatid? At sino yung mga tao, ang mga ugali or sa mga Bible character mga kapatid na hindi nagbabago yung integridad nila mga kapatid sa kanilang buhay. Praise God. At ako man ay baka narinig ako sa amo ko ba? Praise God. Sabi dito sa key verse natin mga kapatid, ang pagtapat ng mga matuwid ay patnubayan sa kanila. Ngunit ang kaswailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. 'Di ba? Malinaw na nababasa po natin dito mga kapatid. Kailangan natin na proteksyonan natin ang ating integridad in Christ, mga kapatid. Or protection your integrity in Christ. Hallelujah. Paano ba natin proteksyonan yung ating pagiging integridad mula sa ating Panginoon? Sino ka ba talaga? O who are you really, mga kapatid? Ako, ikaw, tayo ang nakakilala sino talaga tayo sa mata ng Panginoon. Amen? Sino tayo? Naglilingkod tayo sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili kung honest ba talaga tayo sa ating paglilingkod. Maraming mga panahon, mga kapatid, na akala natin tunay tayo, mga kapatid. Pero ang totoo pala, mga kapatid, is nandoon yung pakitang tao natin at hindi tayo honest sa ating mga kapwa, sa ating Panginoon mismo, mga kapatid. Dahil sabi nga sa Luke 12:2, chapter 2 verse 12 yata yon, na lahat po na ating ginagawa ay hayag sa ating Panginoon. Hindi po ito natatakpan ng ating mga ginagawa sa lihiman o hayag, mga kapatid. Kung tayo may gumagawa ng masama, gumagawa ng kamalian, hindi nakikita ni sister yan, hindi nakikita ni brother yan, at lalong hindi nakikita ni pastor yan, mga kapatid. Pero unang-una nakakita niyan ang ating Diyos. Sabi ng Panginoon or sa Dr. Luke chapter 12 verse 2, datapwat walang bagay na tatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Sa buhay natin, mga kapatid, protect your integrity in Jesus Christ. Ito yung proteksyonan natin dahil ito po ang legacy na maiiwan natin. Hindi tayo mamalagi dito sa mundo. Lahat tayo ay papanaw. Hindi natin alam, sa pagtulog natin, hindi tayo magigising. At sa panahon ngayon na marami nang nangyayari sa bansang Pilipinas, mga kapatid, ang iba natutulog, hindi nila alam na diyan lang pala sila at matutulog ng hindi na magigising. Bago yan natutulog, mga kapatid, maraming mga plano sa buhay. Praise God. Gusto nilang mag-grow. Gusto nila, siguro yung iba malaking pira sa bangko. Ang tanong, mga kapatid, nagising pa ba sila? Hindi na sila nagising, mga kapatid. Ang tanong doon sa kanila, may nagawa ba sila sa Panginoon? Amen. May nagawa ba ang mga kapatiran na yun, mga kapatid? Siguro hindi, yung iba hindi pa nakakilala sa Panginoon eh. Praise God. Kaya dito po sa key verse natin, mga kapatid, integrity in the upright shall guide him, but the perseverance of in transgressor o transgressors shall destroy them, mga kapatid. Yung pagiging tapat, ang tawag doon, mga kapatid, ng matuwid ay patnubayan siya. Kung naging tapat tayo sa Diyos, why not maging tapat din tayo sa mga kapatiran natin? Paano tayo kung tapat tayo sa Diyos pero hindi naman tayo tapat sa ating mga kaibigan, sa ating kakilala, no? Maraming mga taong ganun, mga kapatid. At nawa, kung masabi natin nagpatawad ako, wag na nating balikan. Kung nagpapatawad ka na, wag mo nang ulitin yun.
yung mga kamalian, yung ginagawa natin, dahil nagpatawad ka na, eh. Ang Panginoon mga kapatid 'pag siya nagpapatawad hindi na niya binabalik-balikan. Pero iba kasi yung tao, eh. Tao kasi ako, Sister Jeannie. Yes, tao tayo. Pero ikaw ba ay wala kang nagawang kasalanan sa Diyos? Are you sure na perfect ka sa mata ng Diyos? Are you sure? Praise God. Sabi dito mga kapatid sa verse 1, sa verse na binabasa natin, ang pagtapat ng matuwid ay patnubayan sa Kaniya. Ngunit ang kaswailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Kung naging taksil tayo sa Panginoon, maging sa kaibigan natin taksil pa rin tayo. Kasi kung naging taksil tayo sa kaibigan natin, ganun din po tayo sa Panginoon. Pero alam ba natin mga kapatid, walang lihim sa Diyos? Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga sinasabi, hayag sa Diyos mga kapatid. Number 1, integrity. Number 1, kailangan incorruptibility in character. Incorrupt ba? Kawalan ng kasiraan. Hindi natin sirain yung ating relasyon sa Diyos. Kung tayo man ay may relasyon sa Diyos, huwag nating sirain sa pamagitan ng paggawa ng hindi maganda, mga kapatid. Lagi nating sabihin na anak ako ng Diyos, kaya protect your integrity in Christ. Maraming mga tao ngayon ginagamit na lang ang salita ng Diyos, pero ang tunay, mga kapatid, hindi na nakikita sa kanyang buhay. Hindi lang tayo magaling magsalita, kundi magaling tayong mag-apply sa salita ng Diyos. Amen? Dahil kadalasan ngayon mga kapatid, ginagamit na lang ang kanyang kaalaman sa pag-share sa salita ng Diyos, mga kapatid, pero sariling intensyon. Hindi na intensyon na maraming maligtas. Hindi na intensyon mga kapatid na maraming makapagsisisi. Kundi intensyon na lang mga kapatid, hallelujah, na makita sa karamihan ang kanyang ginagawa. Pero lagi nating tandaan mga kapatid, ikaw, ako, tayo nakakaalam sa ating sitwasyon ngayon. Anong level tayo ngayon mga kapatid? Integrity is incorruptibility in character. Ulitin ko. Verse 3, ang pagtapat. Katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Kung hindi ka tapat sa kaibigan mo, paano mo sabihin na tapat ka sa Diyos? Kung hindi ka man tapat sa mga kapasamahan mo, kapatid, paano mo sabihin na tapat ka sa Diyos? Kahit nga sa kapatid mo, hindi ka naging tapat. Kadalasan sa mga tao na ganun mga kapatid, sabihin ko sa inyo, wala po yan dito sa UPAM. Amen? Kung meron man, kayo lang ang nakakaalam mga kapatid. Kung paano mayroon tayong katapatan sa Diyos. Dahil ang tunay na tapat, kilala natin mismo sarili natin mga kapatid. Dahil sa kadalasan nating ginagawa, sa pagsisinungaling sa ating sarili, pati sarili natin hindi na naniniwala sa tama. Dahil ang tiningnan natin, lagi tayong tama mga kapatid. Sabi dito, praise God, number 2, nobility in conduct or maharlika sa pag-uugali. Sabi dito mga kapatid, Kawikaan chapter 20, praise God, Kawikaan chapter 20 verse 7 mga kapatid. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtapat, mapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Kung maging tapat lang tayo, amen, mapalad ang kanyang mga anak. Mapalad ang ating mga anak na kung naging tapat tayo, masabi din sa ating mga anak na nagtapat yung mama ko, nagtapat yung papa ko, magtapat din ako. Pero kung nakita sa anak natin na sinungaling tayo, wala tayong isang salita mga kapatid, ganun din po ang gagawin sa ating mga anak. Hindi nga tapat yung mama ko, naglilingkod sa Diyos. Nag-word of God pa nga yun. Diba? Salamin tayo eh. Salamin tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nawa huwag tayong pakitang tao mga kapatid. Ipakita natin na meron tayong integrity. Integrity
na hindi mawawala, mga kapatid. Dahil ang integrity, mga kapatid, ay sa'yo yan eh. Hindi yan sa ibang tao, mga kapatid. Integrity, mga kapatid, sa'yo yan. Hindi mo sabihin na ang iba makapagbenepisyo niyan, mga kapatid. Ang integridad ay hindi ito nabibili, kundi ito ay resulta sa patuloy na paggawa ng tama. Kahit wala nang nakakita o nakaalam, sa ginagawa mo pa rin ang tama, mga kapatid. Dahil ito ay tama. Bilang mananampalataya, nawa hindi mawala sa atin ang integridad sa Diyos. Protect your integrity sa Diyos. Even sa kunting mga sinasabi natin, dapat tama tayo. Kasi hindi lang ang pagiging relasyon natin sa Diyos ang nasisira. Pati pagkatao natin nasisira, mga kapatid. Hindi po ako perfectong nagsalita ngayon, pero Diyos po ang ating, sabi dito, okay, sabi dito, mga kapatid, nobility in conduct. Alam nyo ba, mga kapatid, anong nobility? Maharlika sa pag-uugali. Kahit gaano natin pakitang tao, lalabas ang tunay na tayo pag nasagalit tayo. Lalabas ang tunay sino ka pag wala na yung tao kinagalitan mo. Alam nyo ba, mga kapatid, sayang ang oras, nasa last days na tayo, kung pati ang paglilingkod natin ay hindi tapat sa Diyos. Paano mo sabihin tapat tayo sa Diyos? Ang ating paglilingkod pala ay hindi na nagbabase sa Word of God, mga kapatid. Alam mo kasi ang Word of God, and alam din natin sa sarili natin kung paano tayo nagsasalita. Kung yung salita ba natin ay galing sa Diyos, or yung salita ba natin based na lang sa ating nakita, mga kapatid. Ikaw lang ang nakakaalam, kapatid kong mahal. Tayo lang ang nakakaalam. Sabi dito, mga kapatid, biblical characters who demonstrate integrity include, sino dito, mga kapatid? Joseph, remain faithful to God despite being betrayed by his brother. Falsely accused and imprisoned, showcasing integrity through his refusal to give in temptation. Kahit si Joseph, he remained faithful to God despite being betrayed by his brother. Di ba? Si Joseph, mga kapatid, naging faithful pa rin siya. He is faithful, mga kapatid. Even pinagbintangan siya na siya po'y naging, tawag dito, mga kapatid, siya po ay ginahasa niya ang asawa ni Potiphar. But, naging faithful siya sa Diyos. Tayo, anong ginagawa sa atin, mga kapatid? Nawa, kahit anumang sakit na ginawan tayo, remain to faithful to God. Amen? Praise God. Next, mga karakter, mga kapatid, na mayroong example as integridad, si Daniel. Continue to pray to God even when a law forbid it, and was saved from lions then because of his loyalty to God. Amen? Ganun ang integrity sa isang tao. Maging tapat kayo sa Diyos dahil tapat din ang Diyos na iligtas tayo sa sakuna, mga kapatid. Paano kung hindi tayo naging tapat sa Diyos? Dumating yung sakuna. At sabihin ka ng Diyos, sabi pa na doon, Matthew 21.
Hindi lahat tumatawag sa akin ng Panginoon. Panginoon ay mailigtas, mga kapatid. Makaranas lang tayo ng pagsulay, pagsubok sa buhay. Iwan ko, marami na tayong reklamo sa Diyos. Maging faithful pa rin tayo. Ingatan natin yung integridad natin na nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. At huwag tayong maging mahina sa paglilingkod sa Diyos. Tapat tayo. Anumang mga problema dumadaan sa atin, tapat pa rin tayo. Anumang assignment na binigay ng Diyos sa'yo, tapat ka sa Diyos, hindi ka sa tao. Huwag mong pakialaman yung mga taong hindi na naglilingkod, huminto. Assignment mo ang asikasuhin mo. Dahil yan ang tunay na integridad na kahit walang nakakita, ginagawa pa rin natin ang ating mga assignment na mula sa Diyos. Sabi dito mga kapatid, si Hannah, isa po siya na nag-remain steadfast in her devotion to God despite being a mock for his infertility, demonstrating integrity through her faith and commitment. Sino ba ditong nakaranas ng mock for her integrity? Si Hannah, mga kapatid, lagi siyang sinasabihan na hindi ka na magkakaanak, di ba? Pero despite sa mga pagmamak sa kanya, hindi pa rin siya huminto na nalangin sa Diyos. Hindi pa rin siya huminto, lumalapit sa Diyos. At nawa, ganun din po tayo. Pinaggagawan ka ng mga salita na hindi maganda, patuloy ka lang. Integridad mo ang ingatan mo. Dahil sa paggawa mo yan, magre-resulta ang tama sa buhay natin. At least ginawa mo ang tama. Ginawa natin ang tama. Hindi lahat nakatingin sa atin is masaya. Mayroong mga nakatingin sa atin na pinag-pray na tayo, mawala na yan siya sa paglilingkod sa Diyos. Ang pagiging integridad o ang pag-iingat mo sa integrity mo, yun ang maghahatid sa iyong tagumpay, kapatid. Kaya wag tayong susuko kung dumaan man tayo sa hindi maganda na sitwasyon. Dahil matapos, katulad lang din yan ng baha, mga kapatid. Ngayon na araw may baha, lilipas din yan. Ganon din po ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi easy. Marami tayong dadaanan. Pero sabihin ko sa inyo, daanan lang natin yan. Yung mga tao sa nakapaligid natin, hindi lahat totoo yan. Pero tayo lang ang maging totoo sa Diyos. Siya lang naman ang nakakita sa atin eh. Amen? Praise God. Sabi dito mga kapatid, sa number 2 o number 3 na po tayo, integrity or truthfulness in word and deeds. Ikaw ba ay truthfulness ka ba sa pamagitan ng salita at sa gawa? Sabi niya sa kanyang salita, mga kapatid, sabi niya sa kanyang salita, katapatan sa salita at gawa. Kung ano ang sinasabi mo, dapat tapat ka doon. Tunay ka doon, kapatid. Kasi huwag tayong magsalita na hindi man natin gagawin. Amen? Truthfulness. Sabi sa Proverbs chapter 15, sabi doon mga kapatid, 15 verse 2, ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ano daw? Praise God. Isang kapaalala sa ating lahat na nawa, Lord, tunay ang nga ako sa paglilingkod sa iyo. Dahil kung nagpakitang tao lang tayo, mga kapatid,
darating ang panahon na kahit anong tawag natin sa Diyos, hindi na natin siya maramdaman. Hindi na natin maramdaman ang ating Diyos, mga kapatid. Sabi niya, ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nabubugso sa kamangmangan. Praise God. Ano nga daw mga kapatid? Kamangmangan. Ano bang sinasabi sa mga kamangmangan, mga kapatid? Puro mga negative, hindi maganda, pakinggan. Kaya yung mga sinasabi, walang katotohanan. Amen? Yan po ang mangmang na tao. Pero wala po yan dito, mga kapatid. I believe na wala po yan dito sa BR, mga kapatid. Sabi niya sa Bisaya, ang dila sa manggialamon, sa magatulid, nagpamulong og kahibalo. Apan ang baba sa mga buang, nagbukbuk sa kabuangan. Diba? Kilala natin, mga kapatid, kung ano po ang mga sinasabi natin sa hayag kasi sa Diyos lahat ng ating mga ginagawa. Kaya ingatan natin ang ating integridad sa Panginoon. Next, mga kapatid, number 5 or number 4 pa tayo, ethical standard upheld or itinaguyod ang mga pamantayan ethical. Itinangguyod ang pamantayang ethical. Ito po yung integridad, mga kapatid, na may integridad ang isang tao. Sabi niya sa verse 10 o chapter 10 verse 9, siyang lumalakad na matuwid, lumakad ng tiwasay. Ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makilala. 'Di ba? Kung ano yung tinatanim, aanihin natin bandang huli, mga kapatid. Kung ano yung tinatanim natin sa puso, mag-aani din tayo niyan, mga kapatid. Amen. Kaya tayo ang nakakaalam sa buhay ng bawat isa. Sabi niya sa Bisaya, mga kapatid, na version, basahin natin sa Bisaya to. Kasi maganda kasi itong Bisaya, clear na clear, mga kapatid. Sabi doon sa Proverbs chapter 13, verse 9, ang sabi niya dito, kadtong nagalakat sa pagtulid, nagalakat sa kasiguraduhan. Apan kadtong nagmasukilon o masukihon sa iyang mga dalan, mahibaluan. Amen? Tayo ang nakakaalam. Anong lakad natin ngayon sa paglilingkod sa Diyos? Kailangan mayroon tayong ethical standard uphold, mga kapatid. Tataguyod natin ang pamantayan kung paano tayo lumalakad. Doon din po, mga kapatid. Yun din po tayo. Kaya lumakad tayo na mayroong pasensya. Lumakad tayo na may pagkatakot sa Diyos. Lumalakad tayo na may pagpakumbaba sa Diyos. Dahil lahat po yan ay aanihin natin, mga kapatid. Number 5. Ito na po number 5 na po tayo, mga kapatid. Genuineness of heart. Kailangan pagiging totoo sa puso. Yan po ang integrity. Totoo yung puso natin. Totoo yung desire natin na walang halo, mga kapatid. Kasi kung haluan natin na hindi na maganda, hindi man natin masasabi na sa iba, kundi ikaw lang, ako o ikaw, tayo lang lahat nakakaalam kung paano tayo lumakad ngayon sa paglilingkod natin sa Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat. Kasi kung nagsisinungaling tayo sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Ingatan mo yung integridad mo sa Diyos. Baka sabihin sa 5 dalaga na birhin na walang reserba,
baka matulad tayo doon mga kapatid, dahil hindi tayo tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang pagiging tapat ng ang pagiging tapat sa paglilingkod sa Diyos, hindi iba ang maligtas niyan, tayo mga kapatid. Tayo lang din ang nakakaalam kung paano tayo lumalakad. Lagi nating tandaan mga kapatid, ang pagiging tapat natin, ito yung isang legacy sa isang tao or isang taong may integridad ang mag-iwan sa mabuting legacy at pagiging totoong tao. May integridad ay may mabuting ugali. Isang bagay na hindi kayang gawin sa iba para sa'yo. Isang bagay na kahanga-hanga ka kapatid. Isang bagay na nakikita katulad ni Joseph na kahit pinagbintangan siyang ng ref, tinapon doon sa balon mga kapatid, nang doon pa rin yung totoong siya. Kung ikaw, Joseph, ilagay natin example mga kapatid, ano kayang gagawin mo? Gagawa ka rin ba sa ginagawa nila? Hindi. Kung titingnan natin si Job mga kapatid, nawala na sa kanya lahat. Ari-arian niya mga kapatid. Pero anong sabi ni Job? Ang Diyos nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ang Panginoon. Kaya pa ba natin purihin ang Panginoon kung mawala na sa atin ang lahat? No? Tayo lang din ang nakakaalam niyan mga kapatid. Alam nyo ba ang integridad? Ang integridad, ito po'y nagpakilala kung sino ka ba talaga. Hindi dahil mayaman ka or successful ka sa mata ng tao, ay ibig sabihin na ikaw ay may integridad. Ang ibig sabihin ng integridad mga kapatid, na kahit walang nakakita sa'yo, nang doon yung katapatan mo, namuhay ka nga mayroong value yung pamumuhay mo. Live your value whether no one knows or everyone is watching. Whether no one know, walang nakakita sa'yo, nang doon pa din tayo mga kapatid sa tunay na relasyon sa Diyos. Hindi tayo namuhay mga kapatid na parang walang alam. Hindi namuhay tayo na may integridad. Hindi yan para sa ibang tao, kundi para yan sa ating lahat mga kapatid. Kaya sabi dito, be genuine or pagiging totoo sa puso. Totoo yung puso natin na paglilingkod sa Diyos. Hindi natin haluan mga kapatid ng hindi maganda. Dahil kung hinahaluan natin, tayo pa rin ang nakakaalam sa ating mga ginagawa. Dahil sa totoo lang, dito sa mga gawain ng Panginoon, kung hindi ka dito honest, tatawanan ka mga kapatid. Kung pumasok ka lang sa gawain ng Panginoon dahil hinahanap mo yung gwapa, hinahanap yung gwapo, hinahanap mo yung kabaunan mo, hindi yan integridad na relasyon or tunay na relasyon mo sa Diyos. Dahil kung tunay kang may takot sa Diyos, kahit wala ka sa gawain, nagpapray ka. Kahit ikaw na lang isa mga kapatid, nagkaroon ka ng devotion sa Diyos. Hindi yung hinahanap mo na mayroon pang gawain kasi magpipray ka. Hindi yung maghintay ka na lang sa mga gawain sa kakapamanalangin mga kapatid. Tunay na integrity. Yung mayroon kang tunay na relasyon sa Diyos. Hindi lang dahil nakikita tayo sa mga tao, hala sige, gawa tayo ng mabuti. Pero kumusta kung wala nang nakakita sa atin? Kumusta na ang ating relasyon sa Diyos? Kumusta na ang lumalabas sa ating mga bibig? Nandoon pa ba yung ating pagiging Kristiyano? Nandoon pa ba yung tunay tayo? Or lumabas na ang tayo nga, hindi na maganda mga kapatid? Genuineness of heart. Kailangan yung puso natin tunay. Tunay yung puso natin mga kapatid. Sabi sa Second Chronicles
Kronika chapter 29 verse 17, sila nga'y nagpasimula na mangagpakabanal ng unang araw, ng unang buwan, at ng ikawalong araw ng buwan ay nagsiparoon sila sa portiko sa Panginoon at kanilang itinalaga ang mga bahay ng Panginoon na 8 araw at sa ikalabing-anim araw ng unang buwan ay kanilang niwasak. Ano 'to mga kapatid? Ito nilinis ng tagalibita ang templo, 'no? Nilinis, nagsimula sila, nagpakabanal, praise God, unang araw ng buwan, ikawalong buwan, nagsiparoon sila sa portiko sa Panginoon. Dito pa lang mga kapatid 'no, naglilinis. Kailangan linisin natin ang ating mga sarili din. Tingnan natin sa Diyos, "Lord, ano ba 'to? Linisin mo yung puso ko." Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, ito talaga ang tunay at totoo. Hindi po sa pamagitan ng nakita ng mga kapatiran natin. Tayo lang ang nakakilala sa ating mga sarili, anong mga desire natin. Kung naglilingkod man tayo sa Diyos, maglingkod tayo ng tapat. Huwag tayong magsinungaling sa Diyos. Dahil once nagsinungaling tayo sa Diyos, kilala tayo sa Panginoon mga kapatid. Sa pamagitan ng ating pananalita, kung anong lumalabas sa bibig mo, sabi pa sa Proverbs, yun din ang laman ng puso mo. Maging tapat ka sa kaibigan mo. Number 6 mga kapatid, righteousness in action. Kailangan mayroong righteous ang ating action. Amen. Mayroon tayong righteous. Sabi dito sa Proverbs chapter 2, verse 7 mga kapatid. Kanyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag na nagsisilakad sa pagtapat. Mahirap siguro magtapat. Yes, mahirap. Mahirap po. Pero doon, kung yan po ang nais ng Diyos sa atin, maging tapat tayo mga kapatid. Dahil yan ang gusto ng Diyos sa atin. Paano tayo kung sabihin natin nagtapat tayo pero meron tayong mga ginagawang kamalian sa likod? Alam ba natin mga kapatid, may integridad ba yan? Wala kang good legacy. Wala tayong magandang maiwan na legacy sa mga kapatiran natin, lalo na sa pamilya natin. Kung nanatili tayo sa kasamaan, mga kapatid kong mahal. Kailangan righteousness in action. Gawin natin ang tama. Magtapat tayo sa Diyos. Kung nabibigatan ka, hindi natin kailangang humatak ng ibang tao, mga kapatid. Be honest sa Diyos. Maging honest ka sa Diyos, Lord, ito yung problema kong Panginoon. Huwag nating idama yung mga ibang tao sa ating problema. Itapat natin sa Diyos. Yung integrity na gusto ng Diyos. Bakit nung nagkakasala si Adan at si Eva, mga kapatid, sinong naghanap? Ang Diyos. Alam naman ng Diyos na nagtatago sila pero hinahanap sila. Ganon din po ang ating buhay. Yes, lumayas na tayo doon eh. Hinahanap tayo ng Diyos. Ganon katapat ang Diyos sa atin. Nung nahanap nila si Adan, si Eva, saan kayo? Nandito, hubad kami. Dahil nagkakasala sila. Kumain sila ng doon sa binigay ng bitin, mga kapatid. Nagkaroon sila ng katalinuhan. Nagtatago. Ang taong nagkakamali ay magtatago yan. Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, huwag tayong magtago kung nagkakamali tayo. Harapin natin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Dahil yan po ang ikakaligtas sa atin. Huwag nating taguan. Yan ang tunay na mayroong integridad sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung mayroon kayong mga galit sa iba, sabihan ninyo directly mga kapatid. Huwag niyong pagsasabihan doon na wala siya. Integrity ba yan? Paano natin mapalalim yung pag-ibig sa bawat isa?
na kung mayroon kang problema sa akin, sa iba mo sinasabi. Para saan? Sisiraan yung isa. Kahit sisiraan mo yan, sa Panginoon ka pa rin. Alam ng Panginoon. Huwag nating dagdagan, huwag nating kulangan. Sabi pa sa Biblia mga kapatid, ang Word of God yan. Di natin kailangan na dagdagan kasi sabi nga ng Panginoon, sa last verse mga kapatid, sa pinadayag, kung sinong nagdagdag, dagdagan din ang ating tawag doon mga kapatid, dagdagan din ang ating mga salot. Praise God. Kaya mapalad tayo. Sabi doon sa Apocalypse chapter 22, verse 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula sa aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Hindi natin dagdagan, hindi natin kulangan. Amen? Okay, balik tayo mga kapatid. Integrity is righteous in action. And number 7 mga kapatid, inviolability of principle. Kailangan mga kapatid, mayroon tayong prinsipyo sa buhay natin. Hindi yung kahit saan na lang tayo ay pupunta, tama din sila doon. Kumbaga, stand your faith sa Diyos. Alam nyo ba mga kapatid, isa natin na kahanga-hanga na isang tao, kinukutya siya mga kapatid. Si Esteban. Puno siya sa espiritu nung time na yun eh. Ang ginagawa ni Esteban mga kapatid, siya pa humingi sa Diyos, sabi niya, patawarin mo sila Lord. Tunay yung integrity niya na nasa Panginoon. At ganun din nawa tayo mga kapatid. Amen? May principle, may prinsipyo tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil kung wala tayong prinsipyo, sa Panginoon lang tayo nakakaalam kung anong tawag sa Diyos sa atin. Sabi pa niya mga kapatid sa Salmo 25. Sabi niya sa 25, ang paglilingkod sa Diyos hindi lang hallelujah, hindi lang praise the Lord, hindi lang amen. Kailangan makikita din po sa ating pananalita. Amen? Makikita sa ating mga ginagawa. Maraming umiiyak dyan, praise the Lord, hallelujah, hindi na umabot ng isang buwan. Hanggang bibig lang ba? O mayroon man nawang nanatili, pero manatili tayo mga kapatid sa Diyos. Amen? Sabi pa niya mga kapatid dito sa Salmo 25, verse 21, mag-ingat ka o mag-ingat sa akin ang pagtapat o mag-ingat sa akin ang pagtapat at katuwiran sapagkat hinihiwalay kita. Tubusin mo ang Israel o Diyos mula sa lahat ng kanyang kabagabagan. Mag-ingat sa atin ang ating pagtapat. Iingatan tayo at tapat yung anak ko na yan. Iingatan tayo ng Diyos. Kaya wala tayong katatakutan sa mga nangyayari ngayon. Dahil yung integrity mo, iniingatan mo yan. Ang nakakalungkot mga kapatid, kung tayo naglilingkod sa Diyos, pero wala pala tayong tunay na relasyon sa Diyos. Hanggang sa online lang pala tayo. Pero sa personal mga kapatid, wala na pala. Yan ang pinakamasakit. Tapos hindi natin alam, kinunan na tayo ng buhay mga kapatid. Kaya yan ang mahirap. Kaya sa atin, pinapaalala po mga kapatid na ingatan mo yung integridad mo sa Diyos. Yung integrity natin sa ating Panginoon. Protect your integrity in Christ. Naglilingkod tayo sa Diyos, hindi sa tao. Kahit sino pa yan mga kapatid, ang
ano sa atin, huwag tayong magpadala diyan. Patuloy kayo, patuloy tayo. Hindi man lahat masaya, pero sa Diyos man tayo naglilingkod. Sa Diyos tayo naglilingkod, hindi sa tao. Pag sabihin mong sa Diyos tayo naglilingkod, mga kapatid, maging honest tayo sa Diyos. Amen? Maging honest lang tayo sa Diyos, mga kapatid. Next, number 8 na po tayo, mga kapatid. Trustworthiness in relationship. Kailangan mapagkatiwalaan tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Mapagkatiwalaan ba talaga tayo? Amen. Dahil tayong lahat dito ay ginagamit na ng Diyos. At yung pinagkatiwala sa Diyos sa'yo, ingatan mo yan. Dahil dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Dala-dala natin saan tayo mapunta, mga kapatid. Yan ang ingatan natin. Kristiyano ako. Dala-dala mo ang salitang pagiging Christian. Kasi kung tatingnan niyo, mga kapatid, sa Bible, ang tinatawag na Christian, doon na po natin mababasa sa Acts nung na-receive na nila ang Holy Spirit. Naka-receive naman tayong lahat dito, tinatawag na tayo Christian. Tinatawag ka ng Christian, ingatan mo ang pagiging Kristiyano mo. Ingatan natin yung salitang I'm child of God. Kasi pwede tayong tawagin I'm child doon sa demonyo kung hindi natin ginawa ang kalooban ng Diyos. Trustworthiness in relationship. Kailangan mapagkatiwalaan tayo sa mga relasyon natin sa Diyos. At salamat naman ako sa Panginoon dito sa BR ng UPAM, pagkatiwalaan tayo dito. Maging honest tayo, tapat tayo sa salita at sa gawa, mga kapatid. Dahil kahit anong sira ng mga tao sa iyo, ikaw yan, sila yun. Ikaw yan, sila yun. Huwag mong gawin ang ginagawa sa iyo sa iba. Hayaan mo sila. Sabi pa nga sa salita ng Diyos, mga kapatid, sa Kawikaan chapter 19 verse 1, maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtapat kaysa suwail na kanyang mga labi at mangmang. Better is the poor that walketh in his integrity than he that in perverse or perverse in his lips and his uphold, mga kapatid. Mapalad, no? Mas maganda pa yung dukha, lumalakad tayo na may integridad. Huwag nating pangarapin maraming followers. Huwag nating pangarapin maraming friends. Pangarapin natin na ang pagbalik ng Diyos, isa tayo na makikita na well done, a good and faithful servant. Yan ang hintay natin. Hindi yung appreciation ng mga tao. No. Pwede kang gagamitin ka lang ng magandang salita, mga kapatid. Hallelujah. Pagsabihan ka lang ng magagandang salita, pero pagtalikod mo, mga kapatid, mag-ingat kayo, mga kapatid. Hallelujah. Kasi ang buhay natin dito sa mundo, hindi lang tayo. Reality, mga kapatid, never trust sweet words because nowadays people have a sugar on their lips and poison in their heart. Amen. Yung integridad natin, ingatan natin. Huwag tayong maniwala, mga kapatid, sa sweet words because nowadays people have sugar on their lips and tawag doon, mga kapatid, poison, makapoison in their heart, makahilo ang iyang kasing-kasing. Kaya ingatan natin, integridad natin sa Diyos. Huwag tayong pasira sa mga tao, paglilingkod natin, sa iyo yan, sa akin ito. Kung yan ang paglilingkod natin, hindi tayo nag-base sa ating mga kaibigan, sure ako, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng Diyos, magkakasama tayo. Kaya bilang mananampalataya, mayroon nawa tayong integridad
na kahit saan tayo, hindi natin makukuha sa iba. Hindi makukuha sa iba yung integridad mo. Sabi doon mga kapatid, last tayo, dahil wala na yata akong oras, yielding to God's will mga kapatid. Integridad, mag-yield ka ba? Or pagsuko sa sa kalooban ng Diyos. Lord, sa'yo na to. Kabigatan ko sa buhay. Lord, sa'yo na to. Isuko mo yan sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakaganda na meron tayong kabigatan, pero sinuko natin sa Diyos. Huwag nating isuko doon sa mga kaibigan natin. Dahil kung doon mo isuko mga kapatid, baka ano pang masumpay-sumpay nga mga salita doon. Doon mo sa Diyos isuko. May Diyos tayo eh. May Diyos tayo. Praise God. Sabi sa Psalms mga kapatid, dito na po ako magtatapos. Praise the Lord. Dito yung amo ko ba? Hallelujah. Psalms 26 verse 1 to 3. Inyong hatulan ako, Panginoon, sapagkat ako'y lumalakad sa aking pagtapat. Ako naman ay tumitiwala sa Panginoon na walang bulay-bulay. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at inyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at aking isip, sapagkat ang inyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata. Ako'y lumalakad sa iyong katotohanan. Walk, ano daw? Yielding to God's will. Sorry mga kapatid. Hallelujah. Lalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng mga tao, hindi kalooban ni brother, ni sister, hindi kalooban ni pastor, sino pa yan mga kapatid, kalooban ng Diyos. Kaya kung kalooban ng Diyos mga kapatid, lumalakad tayo na kalooban ng Diyos, di tayo matatakot. Kahit pa wala na tayong mga kaibigan mga kapatid, basta protect your integrity to God. Protect mga kapatid. Ito lang po ang salita ng Diyos mga kapatid na isang paalala sa atin. Number 1, incorruptibility in character. Yung walang kasiraan na karakter. Amen? Si Joseph, pwede niyang sinisiraan siya sa kanyang papa. Pwedeng gawin yan sa atin. Pero yung integridad mo sa Diyos, never yang masira sa iba. Pwedeng sirain ang ating pangalan sa buong imo, pero hindi ka masisira sa Diyos kung ikaw tunay na naglilingkod sa Diyos. Tandaan natin yan, kapatid. Dahil ang integridad ay hindi ito nabibili, kundi ito ay resulta na pagpatuloy na paggawa ng tama. Kahit pa walang nakakita man o nakakaalam sa ginagawa. Ginagawa mo pa rin ang tama dahil nga ito ay yung tama mga kapatid. Tama itong pag-join natin dito sa apostolic or sa UPAM family. Tama yung ating pagpagamit. Tama yung mga ginagawa natin nag-MC. Tama yan lahat mga kapatid. Yung mga nakikinig lang dyan sa baba. Tama yan. Ipagpatuloy mo yan. Dahil relasyon mo yan sa Diyos at hindi sa mga tao na nandito. Kaya purihin ang Panginoon sa paalala sa bawat isa. Dahil hindi po ako nakapagsalita talaga ng malakas ngayon. Parang mga kapatid, kulang man sa akin, kulang din sa inyo, Diyos na din. At nawa ang salita ng Diyos ay titimo sa ating puso, isipan, mga kapatid. At lagi niyong tandaan na ang integridad mo, kayo lang sa Diyos at ako ang nakakaalam. Be honest. Sabi doon mga kapatid, katapatan sa salita at sa gawa. Kailangan tapat tayo sa paggawa.
tapat din tayo sa ating mga sinasabi. Dahil Panginoon tayo gumagawa, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At sa oras na ito tayo po'y manalangin na, mga kapatid. Salamat sa Diyos na tayo po'y nagtagumpay sa araw na ito. Pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos at nawa ang salita ng Diyos ay tatahan sa ating mga puso. Ito po'y maging ating kalakasan. Mayroon man tayong mga problema darating, lagi mong tandaan yung integridad mo sa Diyos, yung relasyon mo sa Diyos. Ingatan mo. Dahil dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. At maging ilaw tayo sa kapwa natin. Sa Diyos ang lahat ng papuri, mga kapatid, ang ating key verse na makikita natin sa Proverbs chapter 11, verse 3, mga kapatid. Ang pagtapat ng mga matuwid ay papatnubayan o papatnubayan sa kanila. Ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Purihin ang pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Sa oras na ito tayo po'y manalangin. Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat, Lord God, sa oras na ito. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ito na ginagamit mo po ako, Lord God. Kahit nandito yung amo ko, ikaw din po ang may taas sa buhay ko, Lord God. Nawa, Lord, proteksyonan mo po kami, lalo na sa aming relasyon sa iyo, God. Ganon din po sa relasyon namin sa mga kapatiran namin, mga kaibigan namin, Lord, na pwede kaming mapagkatiwalaan kung paano mo po kami pinagkatiwalaan sa iyong mga salita. Gabayan mo po kami, Lord, na ito pong mga mensahe na ito ay titimo sa aming puso, isipan, at hanggang sa inyong pagbabalik, Lord, isa kami na sabihin mo, Lord, na welcome, well done, welcome, at kami po'y isa na inyong pinagkatiwalaan, Panginoon. Hallelujah. Maging faithful nawa kami sa aming pag-serve sa iyo, Lord God. Even may nakakita man, wala. Maging tapat kami, Lord. Salamat, Lord, sa oras na ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa iyong pangalan, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at ibabalik ko po sa ating presider, Sister Divine. Thank you and to God be all the glory, mga kapatid.